Magandang araw mga amo at welcome sa Kali Topics. So sa video na to ay magkokomento tayo dito sa gumugulong sitwasyon ngayon ng Senado. So nandyan yung NOEL o no election. CONAS o yung Constitutional Assembly. At syempre ang resulta naman nun ay ang CHACHA or charter change. So at meron pa nga pala nadagdag kanina lamang ay nagkaroon ng walkout sa Senado at doon sa mga hindi nakapanood, meron silang pinagtatalunan patungkol sa House Rules. Well, hindi naman natin maintindihan yan dahil medyo technical. Pero ang pinaka-kukumentuhan natin ngayon, syempre, itong gumugulong sitwasyon ngayon ng Senado na kung saan ay, katulad nung huling video ko, ay marami nga nagtatanong sa integridad ng Senado at again, nadagdagan na naman kanina ng pag-walk out ng minority bloc. At syempre, ito na rin NOEL election na kung saan ay pinabulaanan ng ilang mga senador na merong ganitong senaryo, pero may mga videos na lumulutang, may mga interviews na napapanood tayo na parang medyo salungat dito sa mga nagiging pahayag ng minority bloc. Pero syempre, ang paano ba natin sasabihin ito ng hindi masyadong makakasakit ng damdamin? Well, actually talaga ngayon magulo ang Senado. Marami na ang nakakapunan na purong politika na lamang ang pinaka tinututukan ngayon ng ating mga senador. Patunay nito ang walang humpay na chismis ng another kudeta na naman sa Senado na kung saan ay di umano pinipilit na makuha muli ng minorya ang Senado. At napakaraming trabaho ang naaantala dito sa kaguluhan sa Senado na to. At kung hindi ito mareresolba sa pinakamaaga at pinakamapayapang paraan, ay nakasisiguro ako na magkakaroon na ng political crisis sa ating bansa dahil harapin natin ang mga Pilipino ngayon ay wala ng tiwala sa mga politiko natin. Umpisahan na natin sa Kongreso, wala ng tiwala ang tao sa House of Representatives. Isabay na rin natin dyan ang bumabagsak na trust rating ng Pangulo. Ang balita ay negative 15 na. So, halos wala ng nagiging function ang ating gobyerno ngayon, maliban na lamang sa pamumulitika na kung saan nakikita na ng ating mga mata. At sinabi ko na ito sa mga nakakaraang video ko na political survival na lamang ang kanilang inaatupag. At ang isa pang problema na, pamilyar tayo at taon-taon na lamang ay dinadanas natin itong ang nalalapit na tag-ulan na kung saan ay wala pa tayong nakikitang linaw dito sa mga korupsyon na nagaganap sa ating bansa. Bagkos, ang tinututukan ngayon ng ating mainstream media, ng ating mga ginagalang ng mga political experts, mga social media influencers na nasa mundo ng politika, ay ang kanilang mga personal na agenda. Hindi ba? Wala na ako naririnig sa kanila na nagbabanggit na tayo naman ang asikasuhin nila.
nakakalungkot dahil questionable na nga integridad nila sa kabuuan. Ito pa ang nakikita natin. Ang pagkakawatak-watak ng bawat institusyon ng ating gobyerno at isa na nga dyan ay ang Senado. Alam nyo mga amo, kanina pinanood ko yung bahagi na kung saan ay nagpapalitan ng diskusyon ang magkabilang panig, ang minorya at ang mayorya. Meron isang partikular na parang house rules na pinagtatalunan nila. Doon pa lamang nakikita na natin na irritable na ang senaryo dahil kita naman natin sa body language, sa pananalita ng ating mga senador, wala silang kaplano-plano na magkasundo. Gaano man kagaling, gaano man kadunong ang namumuno ngayon sa Senado, ang nakikita ko na lamang po ay puro pang sariling interes. Hindi ho ba? Pumasok, binanggit ko yung Noel scenario. Noel, Con-As at saka Chacha. Ito po ay yung mga inilahad ni Senador Amy Marcos nung kanyang privilege speech. At pinanood ko rin siyempre yung kanyang privilege speech at inaasahan ko na may mga pasabog na ipapakita si Senador Amy Marcos. Pero medyo nalungkot ako dahil doon sa kanyang ipinakita ay, tama naman yung minorya. Puro akusasyon pa lamang yung kanyang binibitaw. Bagamat sinabi niya na may ebidensya siyang maipapakita doon sa kanyang video, doon sa ipinalabas sa Senado, wala naman akong nakita. Bagamat umamin naman yung ilang senador, si Senador Tito Soto yata yun, na parang may konting katotohanan yung binanggit ni Senador Amy Marcos na nagkaroon ng pagpupulong ang ilang miyembro ng mga Senado at ilang miyembro ng Kongreso at mga pribadong individual na ayon sa salita ni Senador Tito Soto ay parang casual na kwentuhan lamang yung nangyari at parang naisingit yata yung no election o no election sa 2028. Alam niyo mga amo, ito ang hatol ko dun sa pagkakataon na yun, sa Senado na yun. Hindi naman siguro napakatanga pa ng mga Pilipino para pumayag na mawalan ng Noel senaryo sa 2028 dahil busit na ang mga tao sa mga politiko natin. Wala na tayong pinagkakatiwalaan talaga sa kanila dahil nakikita natin na puro pamumulitika na lamang ang kanilang inaasikaso at yung mga malulupit na problema at kontrobersya na kinakaharap nila ngayon ay hindi nila natututukan. Hindi ho ba? Isabay na natin dyan ang mga personality sa mainstream media at sa social media na kung saan may kanya-kanya silang kinakampihan na lalo nakakadagdag, hindi ho ba, sa pagkakaantala ng mga solusyon na dapat sana ay tinutugunan ng ating mga politiko. Hindi ho ba? Bagamat ganun na ang nakikita natin sa mga politiko na to at binanggit ko na rin na talagang sa sitwasyon nila ngayon, lahat sila
lahat sila magkabilang panig, hindi na ho nakakaramdam ng kahit konting hiya sa ating mga pinaglilingkuran nila. Kasi tayo ang pinaglilingkuran nila. Pero sa nakikita kong senaryo ngayon, lalong-lalo na dito sa Senado, wala na rin po silang ipinagkaiba sa Kongreso. Hindi ba? Kitang-kita naman natin kung kanino kumakampi ang mga senador. Hindi na nila maitatago yon na ang minorya ay talagang nakikita ng nakararami na kampi sa administrasyon at ang mayorya naman ngayon ay siyempre sa mga Duterte. Ang nakakalungkot nga lamang po dito sa senaryo na to, parang hindi na talaga mga statesman ang ating mga politiko dahil hindi na nila lalong-lalo na ang minorya, hindi na nila sa tingin ko lamang po ito, parang hindi nila kayang gampanan ang kanilang trabaho dahil kung talagang meron silang gustong ipunto sa mayorya, hindi nila kinakailangan mag-walk out. Bagkus, ilalaban nila ito ng debate sa kabilang panig. Pero mas pinili nila na mag-isip bata, na mag-astang bata, na mag-walk out na lamang. Ano ang mapapatunayan ng mga senador na yon na nag-walk out? Wala. Ipinakita lamang nila, bagay, kahit sa ang panig naman. Pero ipinakita nilang lahat na hindi nila kayang magkaisa. Hindi ba? Dahil sa mga personal nilang interest. Yan ang matagal ko na pong sinasabi at nais kong ipamulat o nais kong makita ng ating mga kababayan, ng ating mga amo, na kung magpapatuloy itong mga ganitong tanawin na to, ganitong mga senaryo na to, hindi ba dapat palitan na natin silang lahat? Kasi kahit sila naman inaamin nila, hindi ba, na bakit hindi na lang natin pagbigyan yung mga kabataan, yung mga mas bata sa kanila, baka mas may matapos sila. Si Senador Tito Soto yata nagsabi ng dahil parang naintriga yata yung kanyang anak na anak ba o pamangkin na pwedeng pumalit sa kanila ng mga veteranong politiko. Ganun na ang level ng pag-iisip ng ating mga politiko. Gaano man sila kagandang magsalita. Kitang-kita sa kanilang mga galaw at intensyon na mas uunahin nila ang pansariling kapakanan nila kumpara sa kapakanan ng bansa. Yan ang pangunahing trabaho ng ating mga politiko. At kinakargahan pa, hindi mo ba, kinakargahan pa ng kanilang mga sikat na mga supporters sa mainstream media at sa social media. So, ang katanungan ko dito, kailan matatapos ito? Hindi ba? Kailan matatapos itong pag-aastang bata ng ating mga politiko? At kailan matatapos itong kampihan na hindi naman talaga nakakatulong sa pagsulong ng ating bansa? Kagaya na sinabi ko kanina, napakarami nating problema na kinakailangang i-address. Pero isa sa mga problema na dumarating ngayon sa ating bansa, handyan ang banta ng pagbaha na naman, ng El Nino, ng inflation. Wala pa silang malinaw na tugon sa atin kung paano nila masusolusyonan itong mga problema na to. Ikaapat pa diyan, siyempre, yung korupsyon.
yung korupsyon na nagaganap sa ating gobyerno. Alam nyo, ang napupuna ko na dito sa ating mga kababayan, nananahimik na lamang sila. Dahil siguro baka iba sa kanila na pag-iisip-isip na rin na wala nang mangyayari dito sa administrasyon na to, sa Senado at sa Kongreso, dahil wala na po silang aatupagin kung hindi yung kanilang political survival. At yan na rin ang nakikita ko. Sa tingin ko, sa natitirang humigit kumulang 2 taon ng administrasyon na to, wala na po silang matatapos sa trabaho. Magpapatuloy na lamang po itong bangayan ng mga politiko. At malamang magkatotoo na rin yung mga chismis na may mga politiko pa nga na mapapadala sa ICC. Andyan si Bato de la Rosa, doon na ang diretso niyan pagka nahuli. Si Senador Bongo at yung ibang senador naman na miyembro ng mayorya ay nahaharap ngayon sa kaso na isasampa ng ombudsman. So, more or less, kahit sa angkuting ng anggulo politika, hindi nila maitatatuwa yun sa atin. Ngayon, kung ang tatanungin nyo sa akin, meron pa bang pag-asa na maibangon ng Senado ang integridad at kredibilidad ng kanilang institusyon? Sa nakikita ko, meron naman, kaya lang masyado ng mali. Hanggat hindi nila binabago ang kanilang pakikitungo sa isa't isa, wala na tayong maaasahan dito sa mga senador, kay administrasyon man o oposisyon. Di ba? Napakasimple. Tanungin natin kung meron ba silang gagawing mga pagdinig, unang-una dito nga sa korupsyon, sa flood control project. Ano-ano bang mga batas ang maaari nilang maipasa kaagad-agad na makatutulong para mabawasan ang mga presyo ng bilihin? Di ho ba? Etong napipintong kalamidad na haharapin ng ating bansa magmula Hunyo hanggang Oktubre, dahil Nobyembre nagpapalimali ang panahon. Pero pagdating naman ng Nobyembre, hanggang tayo. So, sa dami ng problema, sa dami ng problema ng ating bansa na kinakaharap pa, ni isa doon, wala pa po sila na ibibigay na solusyon. Puro politika, hindi ho. Political survival. Noong ko pa sinasabi yan, pero parang walang nakikinig. Mas interesado ang Pilipino sa mga marites na gawain. Hindi lang po chismis ang marites. Ang nakakasakit pa nito, ginagalawan nila yung galaw marites na kung saan puro nagpapalitan na lamang sila ng akusasyon. Hindi ba? Lalong-lalo na siyempre itong Senado na paksa natin, pinipilit ng mga senador na mag-agawan sa posisyon ng pamumuno ng Senado para maisalba ba ang kanilang mga amo o kung papaano. Pero nakakalimutan nila na marami ang nag-uobserba at nag-aantay ng mga solusyon para sa ating problema. Pero bagkos, politika. Paulit-ulit kong sasabihin, lahat ng iginagalaw nila ngayon ay para sa kanilang pangsariling kapakanan. Diba? Wala akong masabi na ika nga makasasabay sa mga, diba, sa mga eksperto, sa mga abogadong nagbibigay ng kanilang komento sa mga nangyayari sa ating politika ngayon. Pero isa lamang po ang maliwanag. Sa opinyon ko, at sa tingin ko sa opinyon na rin ng nakararaming Pilipino, wala na po tayong maaasahan sa ating mga politiko.
matatapos at matatapos ang administrasyong Marcos na wala na po magagawa kahit ano. Pero isang paalala para sa ating lahat na yung nachichismis na no election scenario, hindi na po mangyayari yun dahil hindi naman tanga ang mga Pilipino. Sabihin na natin na nasa kanila ang kapangyarihan ng gobyerno ngayon, pero pakatandaan po nila at pakatandaan po natin na tayo po ang nagpahiram sa kanila ng mga posisyon na yan. At kaya rin po natin bawiin sa kanila yan. So, dito ko na muna po tatapusin ang video na to. At sa susunod ko pa po mga video ay ibang paksa naman po ang ating tatalakayin. So, maraming salamat po sa inyong lahat. At magandang araw po sa inyo.